Hello mga kabibig, welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay na YouTuber sa balat na YouTube. Ako si Kabibig, maglabag-labag with evidence. So ito kabibig ha. Ako po, NBI Melvin Matibag, sisibakin? Nako, Senator Amy Marcos may panawagan kay BBM. Ay, parang is this a possibility na maging close ulit si Senator Amy Marcos at si BBM dahil lang kay Melvin Matibag? Kasi may request si Senator Amy Marcos laban kay Melvin Matibag. Nag-request siya kay BBM. Sana BBM, pakinggan mo ako. Pakinggan mo ang sisteret mo. Pakinggan mo yung kapatid mo. Mahihilingin sana ako sa'yo na ito ay makakatulong para sa investigasyon sa nangyari sa Senado. Kung talagang ikaw ay para sa amin, kung talagang gusto mong protektahan ang bansa, pakinggan mo ang aking hiling. Hala, ang hiling ni Senator Amy Marcos ay sibakin na. Sibakin muna. O sibakin talaga, hindi muna. Sibakin si Melvin Matibag. Matibag talaga ito. Kabibig, ito yung ito yung resolusyon ni Senator Amy Marcos. His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr. I respectfully write to express serious concern over the alleged siege and firing shots of the National Bureau of Investigation agents within the Senate premises on 13 May 2026. The incident caused public alarm and raised grave questions of the security of the Senate and the accountability of law enforcement officers involved. In view of the seriousness of these allegations and without prejudging the outcome of any investigation, I respectfully urge that the following officials be temporarily relieved from their duties pending the completion of a full, impartial, and independent inquiry. NBI Director Attorney Melvin Matibag. NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongalo Jr. and NBI Organized and Transnational Crime Division Chief Attorney Jerome Bomidiano. Such temporary relief is necessary to preserve the integrity and credibility of the investigation and to remove any appearance of undue influence or impropriety. Naku pong mga kabibig. Si Matibag daw, inconsistent public statement of Director Matibag, including claims that NBI personnel were merely at Sequoia Hotel for the fellowship despite reports and videos allegedly showing NBI agents or within the Senate premises. This conflicting account make it all the more important that the investigation proceed free from any perceived interference. Thank you for your attention to this matter. With the best regards, I remain, sincerely, Amy R. Marcos. So yun kabibig. Ano kaya ang maging reaksyon nito ni Senator ng President nating si Bongbong Marcos? Bibigyan kaya niya ang hiling ng kanyang kapatid? Bakit naging inconsistent ba ang sinabi ni Matibag? Ano ba nangyari? Ito kabibig ha. Ito yung mga video mga kabibig na lumalabas na ano ba yan? Inconsistent ang mga sinasabi ni Matibag. Ito yung mga sinasabi ni Senator Amy Marcos na kanyang nakuha ding mga impormasyon ito. Ma'am, unang-una, wala nga pong taga-NBI dun eh. So wala pong magpapaputok ng baril na taga-NBI po. Wala pong pupunta doon na NBI. Agad nagpaputok ng warning shot si Sergeant at Arms Mau Aplaska. At dahil doon, napilitan ding magpaputok ng warning shot ang NBI agent. Wala pong mga baril yung mga tao po. Walang baril ang mga taga-NBI. Opo, wala po dahil hindi po kami talaga pupunta ron because that is the agreement and that is the order po. May NBI? May mga NBI kabibig? NBI. Tingnan nyo.
NBI. Hala ka, huli sa akto. Ano yan ka, bibi? Para yatang, naku po. Long story Ito yung story, ito pala yung, short, yan, kinigtay kay Senator Alan Peter Cayetano. long story short, kinonfirm ng Sergeant at Arms that he's no longer in the building. I'm waiting for the complete incident report, anong oras umalis. In the meantime, kausap ko at nag-text sa akin yung kanyang wife. And I told her naman na I will papaabot ko sa Filipino people and sa 13 yung kanyang message. So sa 13, sabi niya, sana wag sayangin yung sakripisyo na ginawa ni Senator Bato. She hopes that we stick together. Tapos eto, sabi niya sa akin, "Good PM, sir. In behalf of my family, we would like to thank you and all the other senators for all the support you have done for my husband. At the same time, I'd also like to ask for forgiveness for all the confusion and havoc it has created in the Senate. It is for this reason, I am sure that Ronald made his, in quotation mark, escape. He told me habang tumatagal kasi siya dyan sa loob ay mas nadadamay pa kayo. Alam naming hindi lulusubin ng NBI at CIDG and police o sino pang mga militar ang Senate kung wala siya sa loob. Kaya kahit na gaano siya ka-safe dyan, mas nangibabaw pa rin para sa kanya ang safety ng lahat. Nung umalis ako ng Senate 9 p.m. para umuwi kami sa bahay, last namin na pag-usapan, dyan muna siya mag-stay put. Dyan, yung stay put lang raw siya dyan sa loob kasi safer for him. Total may 72 hours TRO. Nagulat at natakot na lang kami for his safety nung narinig namin na sa labas na siya. Wala sa plano, but knowing him, I am sure he took the opportunity nung nagkaguluhan at nagkaputukan na. Oh, yun pala. Pasensya na po, sir. Mahaba message ko, etc. I really do want to thank you and ask for your forgiveness and understandings. Ito lang ang paraan, hoping you find time to read this message. No? So what I did is I also asked the secretariat. They gave me a report. Up to this point in time, the promise of the NBI director na he will give me at least two things. One, a copy of the warrant officially transmitted because he told me in front of the other senators na sa kotse lang niya, 3 senators were asking na ibigay na niya sa amin, but he looked at me and said, "Sir, pwede bang formal ko na lang i-submit tomorrow?" So that was Tuesday. It's Thursday, we still don't have it. And he promised me na ilalagay namin under his custody yung Siyam, pero magre-report ka agad about the manner that they tried to arrest Senator Bato. And number 3, in connection with number 2, report dun sa ginulpi nilang isang member ng OSA. Still zero report from the NBI. Hala. So I'd like to clarify to everyone, we did not arrest Senator Bato. We extended the courtesy and the traditions of the Senate that hindi pwedeng mag-aresto sa loob. He's not under arrest from any of us. And so far as we're concerned, there's no warrant of arrest for him. So he knew from the start, I knew from the start, I never hid from any of you. Anytime you ask me, nandiyan pa si Senator Bato, I answered you to the best of my ability. And I told you, nandiyan pa, tinanong niyo how long will he stay, as long as he likes, di ba? So he made that decision on his own. I found out when Senator Jinggoy called me. Long story short, So yun pala, kabibig. Hala ka. O eto, kabibig. kinonfirm ng Sergeant at Arms that he's no longer Ito din, para naguguluhan din ang mga tao sa mga sa impormasyong ibinigay ni BBM. Tapos sabi nila, para hindi yata nagkaka-connecta ang mga statement ni Matibag, ni BBM, ni Claire Castro. Sabi namin, parang iba, wala ba silang GC para mag-usap sila para alam nila kung ano ang sasabihin? Ito kasi kabibig, watch this video. Yag tayo. Magandang gabi po mga minamahal kong kababayan. Ako'y nais magbigay ng isang statement tungkol sa mga pangyayari sa Senado ngayong gabing ito.
Mga 2 oras kalahati ko na minomonitor ang sitwasyon. Oh, At nung 2.5 una kong hours. nabalitaan na nagputukan, ay ang una kong tinawagan ay si Sec. John Vic Remulla. So, 2.5 hours siyang nagmo-monitor. So, bakit hindi siya agad-agad tumawag sa Senado? Or bakit pinaabot pa yan 2.5 hours? Bago siya umaksyon? Or inaksyon na niya? Kasi sabi niya, nag-oobserba siya 2.5, 2 oras at kalahati na ang nangyari sa Senado. So, bakit hindi siya umaksyon? ng DILG. At tinanong ko, magpa-report ka sa mga pulis na nandun na kung may nangyari, kung meron silang ginawa. At tapos ang sunod na tawag ko naman ay sa NBI. At tinanong ko sa mga NBI at kay Director Matibag, kayo ba ay pumasok sa Senado? Sabi niya, wala kang instruction. Ang sabi sa akin, wala kang instruction, sir. Wala kang instruction, sir. Oh. Pero may nag-drill na mga taga-NBI dito. Ano ka? Kaya nga, Drilling time. Wala ka, grabe yung drilling time nila. sir, ito sir Mike, sir. Bakit kailangan mag-drill? Ay. Oo, binanggit na ni Diction, kasama ni Diction team leader ngayon. Magdi-deploy sila lahat. Yung mga kasi nakapag-deploy na. Para mga bida. Hindi pa kasi nandito pa sila sa may Langgam, setting kasi nandito yung parang langgam eh. yung action na Bida? Pero napakita namin yun. Kaya. Kasama namin yung NBA. Sige. Okay. Kaya to. Makapagsipa. Makapagsipa ka mga tamaan ka. Hindi na nila manon. Pinagana naman yung yan mo na, ibaan mo na isang ibaan na nakaklear mo tayo ng dalawa. Yan ang isa, ibaan mo na. Ibaan mo na, sige na ulit. Sige. Go lang. Nuts. Sinabihan ko nung lumabas yung resolution ng Supreme Court, mga 4:00 yung kaninang hapon, ay sinabi ko, umalis na kayo dyan. Nag-comply naman sila. Kaya nung kausap ko si Director Matibag, sabi niya walang NBI doon, nandito lahat kami sa opisina. At ayun po, ay dahil kong mapaalam na sa lahat ng ating mga kababayan, itong pangyayari na ito, ay tayo maging kalma lang po. Is to tell our people all to calm down and we will get to the bottom of this. Alamin natin kung sino ang gumawa nitong gulo na ito. Ito ba ay talagang nagka-enkwentro lang o ito ba ay may kasama sa mga distab o nagsusimula ng gulo? So yun ka, Bibig. Yun ang statement ni BBM na ang mga tao ay parang hindi yata naniniwala. Bakit hindi naniniwala ang mga tao? Uy, maniwala kayo. Uy, huwag kayong ganyan. That's so very bad. Diba? Oh, that's so very bad. Maniwala kayo. Kayo talaga kung ano-ano mga nasa isip niyo. Si BBM ay hindi hindi siya nagsimula, hindi man siya nag-instruct na magulo kayo dyan. Pero ito. Nakakagulo pa rin kami rito kasi ang balita may nahuli na isang NBI na CA, confidential agent,
na binalikan yung kanyang tactical bag na siyang naiwan dito sa hagdan ng second floor kung Meron saan talagang nagmula yung ebidensya. pupukan. Ngayon, yung tao na nahuli, pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan. Kaya eto nga, Attorney Bomediano, kung sino ka man, sana ipaliwanag mo kung paano ito nangyari na sinugod, linusob ang Senado at nagkaputukan sa amin dito sa mga senador ng ating republika. Hindi ito dapat nangyayari sa Pilipinas, higit sa lahat sa institusyon ng Senado. Nagkakagulo pa rin kami. Yun, di ba? Si Ate Aimee talaga, kung ano-ano mga sinasabi si Ate Aimee. Ang nangyari Ate Aimee. Di ba? So, yun po mga kabibig ang ating dito sa Libak-Libak 40. Di ba sa Ate Aimee, ha? Yung sinabi mo. Talaga. Nag-request ka pa naman sa kapatid mo na palitan muna, temporary relief, palitan muna si NBI Matibag. Tapos, ikaw, mag-video-video ka dyan. Si BBM, sabi ng NBI agents daw. Hindi naman yung NBI agents, driver daw yun. Ewan ko, ang gulo ng story. Ang gulo-gulo ng script, hindi maayos. Pack up na tayo direct. Ang gulo-gulo ng script, hindi maganda ang teleserye. Yun lang kabibig. Bye everyone. See you next time.